trip ang asawa mo. At isinama pa niya ang kanyang unang pag-ibig. Lumabas ang relasyon ng Millennium Beauty na si Suminyo. Ang boyfriend ay pinaghihinalang presidente ng Universe Group. Finn Gyuheng. Talagang bato ang puso. Hindi muna, bumalik na siya. Asawa, bumalik ka na. Anniversary ng kasal natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mong braised fish. Pagkatapos ng birthday party sa susunod na linggo, maghihiwalay na tayo. Dahil ba kay Suminyo? Hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. Kailangan mo lang lagdaan ang pangalan mo dito. Paano kung ayaw ko? Jiang Xinyan. Noon pa man, dahil lang sa lola ko kaya kita pinakasalan. Huwag kang magmalabis. Walang limitasyon ng card na ito, mas malaki pa kaysa sa ipinangako ng lola. Sa'yo, basta't lagdaan mo lang. Ito ay sa'yo na. Kuya Yuheng, ang kapatid ko, Zia. Huwag kang mag-alala, pupunta na ako dyan. Bilisan mong lagdaan. Huwag mong pilitin na ulitin ko. 3 taon, tinuring mo akong hangin, katulong, kinaya ko. Pero ang pagtataksil, hindi ko kaya. CJ, kung gusto mo talagang maghiwalay, pagbibigyan kita. Nasisiyahan ka na ba? Manatili ka muna dito pagkatapos ng birthday party ng lola. Saka ka na lumipat. Huwag kang mag-alala, kahit hindi mo sabihin, aalis na ako. Nga pala, Feng, kung may time ka. Magpatingin ka sa urologist, 3 taon na kayong kasal. Nagsasama sa isang bahay, pero walang nangyayari. Ikaw lang talaga, Feng, ang kayang gawin yan. Sino ang sinasabi mo? Linawin mo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi kita hinahawakan dahil wala akong interes sa'yo. Sinasabi ko sa iyo, ang pagkain ko ay hindi para sa tao walang utang na loob. Mag-date ka na lang. Jiang Xinyan. Mula ngayon, hindi na ako asawa ni Feng Yucheng. Ako na ako, si Jiang Xinyan mismo. Hindi ba't sinasabi mo akong gold digger? Ipapakita ko sa'yo. Yung mga sinubukan kanina, lahat yan, bilhin mo. Inipon ko kayong mga shareholder dito ngayon. Dahil balak namin sa bagong quarter. Nasubukan ng bagong strategy. Lalo namin magbukas ng 100 at 50 branches sa buong bansa. Ice swipe mo. Ito. Pati ito, yan, lahat yan. Si. Ice swipe mo. Lahat bilhin mo. Feng, baka gusto mong ayusin muna yang messages Montag. Bago tayo magpatuloy, Lahat ng kotse dito, bilhin ko. Ice swipe mo. Nababaliw ba tong babae na to? Suntukin mo siya. Ganyang klaseng lalaki, suntukin mo. Anong takot mo? Di mo ba nakita na nakabalik na ako? Ano? Nakabalik ka na? Kailangan ko pa bang magdala ng malaking loudspeaker sa harap? Para i-welcome si Feng. Anong klaseng ugali yan? Feng, sa tingin ko kailangan kong paalalahanan ka, nag-sign na tayo ng divorce papers. Proseso na lang ang kulang. Kaya, di ka na nagluluto. Gutom ka. Sa kusina ka, ikaw magluto. Nakikita mo ba yung ugali mo? Ako ang nagpapaaral sa'yo. Pero kung ang ginagastos mo, card ko ang ginagamit mo. Magpakabait ka, narinig mo? Ayusin mo to, bilisan mo. Yang card na yan, pang-compensate mo sa divorce natin. Di mo sinabing kasama ang pagluluto. Nga pala, sa tingin ko kailangan kong i-formal. Nai-announce sa'yo, simula ngayon, strike na ako. Yang kasambahay nyo. Kung sino man gusto, sila na. Ayaw ko na.
Jiang Xinyan, ikaw. Feng Yucheng, umpisa pa lang to. Tu, ginawa Montag, tu. Feng Yucheng, siguradong mainis na naman. Di mo ba nakita? Hindi lang inis, berde na mukha sa galit. Hahaha, ang galing. Sa ganyang klaseng tao, tulad ni Feng Yucheng, bulag at walang puso, ganyan ang dapat. Hey. Oon ka. Anong plano Montag ngayon? Para kay Feng Yucheng, umalis ako sa trabaho. 3 taon akong naging housewife. Ngayon, oras na para bumalik ako sa trabaho at maging ako ulit. Naku, sa buhay ko pa, nakita kitang nagbago ng isip. Ang hirap paniwalaan. Ang ating dakilang designer. Saan ka magtatrabaho? Siyempre, sa pangarap ng bawat designer. Ang pinakamahusay na design company, ang Universe. Ano? Magtatrabaho ka? Huwag mong isipin na minamaliit kita, pero mas mabuti kung hindi ka na lang lumabas. Ikaw lang ang mapapahiya. Tulad mo, isang mayamang asawa na sanay sa ginhawa. Ano ba ang magagawa mo sa labas? Huwag mo akong maliitin. Bago ako ikinasal, ako ang pinag-aagawan ng mga kumpanya. Isang kilalang designer. Alam mo namang bago ka ikinasal yon. Ikaw. Bahala ka. Sino ba ang may paki kung respetuhin mo ako? Sinasabi ko lang sa'yo. Na sa ilang araw, maghihiwalay na tayo. Hindi na kailangan pa ng abiso. Yan sinyan ikaw. Talagang ayaw mong sumunod sa akin. Kung hindi mo ako kinukontra, hindi rin kita kontrahin. Parang sinasabi mo ako ang may problema. Sinadya kong guluhin ka. Mas mabuti kung hindi ka na lang lalabas para hindi ka mapahiya. Tulad mo, isang housewife na ilang taon nang wala sa trabaho. Walang kumpanyang tatanggap sa'yo. Huwag mo na akong alalahanin. Kahit na bulag ang ilang boss, hindi naman bulag ang mga empleyado nila. Hindi naman lahat ng empleyado ay bulag. Bahala ka. Anong nangyari? Hindi Montag alam, Feng? May bagong designer ngayon sa design department. Napakagaling. Direktang naging head ng design department. Siguro ngayon, nagbabati sila ng welcome. Tingnan natin. Siege. Kumusta, Feng? Ang saya dito. Hi, Feng. Jiang Xinyan. Hi, Feng. Jiang Xinyan. Hindi ko pa siya naikukwento. Paano mo siya nakilala, Feng? Hindi ko na kailangang magpakilala. Sumama ka sa akin. Si Feng ang nagpatawag sa bagong direktor para pumasok. Baka magkakilala sila. Hindi dapat. Akanga. Kung hindi, bakit siya agad naging design director? Sa tingin ko, baka dahil sa kagandahan niya. Malamang, pumorma lang. Baka magkakilala lang talaga. Mukhang wala kayong ginagawa eh. Magtrabaho na kayo. Unang bises ito na nagpatawag si Feng ng empleyado ng solo. Baka may something si Feng at ang bagong design director. Baka may something talaga. Anong ginagawa mo dito? Siyempre para magtrabaho. Hindi mo ba nakikita? Baka para sa'yo lang. Mukhang may problema si Feng, hindi lang doon. Pati mata niya may problema. Pero okay lang. Pag pumunta ka sa urologist, dalawin mo na rin ang ophthalmologist. Jiang Xinyan, ikaw. Dapat sarhan niyang bibig mo. Ayoko nang makipag-away. Ngayon din, magsulat ka ng resignation letter. Paano kung ayaw ko? Sayang lang effort mo. Kahit anong gawin mo. Hindi ko babaguhin ang desisyon kong makipaghiwalay. Talaga? Alis ka dyan. Araw-araw na lang. Ang bata mo pa, ang kapal na ng mukha mo. Feng Yucheng, makinig ka sa akin. Wala kang pakialam kung magtatrabaho ako o hindi. Huwag mong isipin na may special treatment ako. Nga pala, Feng, sa office, kunwari hindi tayo magkakilala. Para hindi isipin ng lahat na backer ang dahilan ko.
Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Feng, okay ka lang? Okay lang ako. Wala naman. Director Jayang. Tara, upo ka muna. Director, bakit ikaw lang ang pinapasok ni Feng? Sa office, ano bang nangyari? Unang bisis ito na si Feng. Nagpasok ng babae sa office. Sabihin mo na, ano bang nangyari? Akala ko ba si Feng Yucheng? Innocent pa, para kay Suminyu. Magaling magpanggap. Hintayin mo, tignan natin kung paano ko sisirain ang pangalan mo. Sie Boss Feng. Ano ba ang nangyari sa kanya? Ano na? Ano na? Siya, Ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo? Sabihin Montag. gusto niya akong i-sexual harassment. Ha? Ayaw ko. Pinagbantaan pa niya ako. Ha? Sabi ko na nga ba parang may kakaiba nung lumabas ka sa opisina ni Boss Feng? Gulo pa ang buhok Montag. Grabe, nangyari pala yun? Nako, Akala ko pa naman si Boss Feng. Sa itsura niyang yon. may ganon pala siyang kalokohan. Oh my gosh, grabe, nagulat ako. Sobrang nakakadismaya. Ganito ba? Sige, murahin mo siya. Para malaman ng lahat. Si Feng Yucheng, halimaw naman niya, Kiss. Pagbalik ni Suminyu, tingnan natin kung gusto pa niya iyon. Tech, Director Jiang, ang ganda NG Opportunity. Bakit mo pa tinanggihan? Ha? Oo nga, toto naman, ganda ni Boss Feng. Kahit walang sexual harassment, kahit wala siyang ibigay. Gusto ko na rin. Ha? Tama ka. Kailan kaya ako makakaranas ng ganitong swerte? Naku, wala nang pag-asa tong mga to. Kapag tapos na ang file, dalhin mo agad sa akin. Siege po. Narinig niyo ba? Si Boss Feng, gusto niyang i-sexual harassment, yang bagong designer. Pero na-reject siya. Ha? May tapang kayo tumanggi sa kailangan ni Boss Feng. Totoo yan. Mismo yung bagong director ang nagsabi sa amin. Anong tinitignan mo? Boss Feng. Wala po. Wala akong tinitignan. Ibigay mo. Young contract, no? Cellphone. Ibigay mo. Boss Feng. Napaklik ko lang ng hindi sinasadya. Jiang Xinyan. Ang galing mo talaga. Simula ngayon, bawal ang tsikahan sa company crew. Narinig ko. Sinabi mo sa mga tao sa kumpanya na gusto kitang manyakin. Akala ko kasi boring ang atmosphere sa kumpanya natin. Gusto ko lang magbiro para mabawasan ang tension. Kung ganon, dapat ba akong magpasalamat sa'yo? Walang anuman, uwi na ako. Anong gagawin mo? Bakit ang lapit mo? Alam mo ba hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae? Pinakalat mo ito sa buong kumpanya. Kung hindi ko ito tutuparin, parang hindi ko nirespeto. Ang pagsisikap mong ipakalat ito. Pwede bang hindi ka agad maghubad kapag nagalit? Bilang lalaki, kung kaya mong gawin, kaya mong panindigan. Huwag kang matakot, gagaan ko. Tapusin na natin agad ito. Mali ako, alam ko na talaga ang mali ko ngayon. CJ, ano ba ang mali mo? Ang mali ko ay hindi dapat kong sinira ang reputasyon mo. Okay. Mukhang mas mabuting gawin ko na lang talaga ito. Maglilinaw ako bukas. Talagang maglilinaw. CJ, magpapatawad na ako sa'yo ngayon. Magpapatawad na ako sa'yo ngayon. Mukhang ayaw mong tanggapin na. Tanggap ko, kahit si Lola ayaw, ikaw lang ang gusto ko. Maghanap ka ng oras, isulat mo ang resignation letter mo at isumite mo. Ayoko, hindi ako mag-resign. Jiang Xinyan, ikaw.
CJ. Magmatigas ka ngayon pero pairalin ko na mag-resign ka ng kusa. Sige, subukan mo. Magandang araw po, Director. Bakit pare-pareho ang suot nila sa akin? Hoy, anong nangyari sa kanila kaninang umaga? Director, hindi ba sinabi mo kahapon na gusto ni Feng na Ay sexual harassment ka? Akala nila, type ka talaga ni Feng. Kayan gayon. ginagaya nila ang suot mo? Tingnan mo, naging trending ang suot mo ngayon. Naku, lalong lumaki ang misunderstanding. Lumapit kayong lahat. Magandang araw po, Feng. Magandang araw po, Feng. Magandang araw po, Feng. Jiang Xinyan. Huwag mo akong pansinin, huwag mo akong pansinin. Jiang Xinyan. Magandang umaga, Feng. Gusto ko sanang ipaliwanag sa kanila. Pero hindi ko rin alam, kanina pa silang umaga. Ang client na ito, ikaw ang bahala. Kung hindi mo makuha ang order sa araw na ito, mag-empake ka na lang at umalis. Jiang, huwag mong. Payagan si Feng, ang client na ito. Kilala sa kumpanya natin na mahirap pakiusapan. Imposibleng matapos sa isang araw lang. Siyempre, kung natatakot ka, pwede kang sumuko. Ako na ang bahala sa order na ito. CJ, kapag natalo ka, huwag kang iyak ha. Ikaw pa ang iiyak, ako hindi, huwag kang mag-alala. Sigurado akong matatapos ko ang trabaho. Okay. Hintayin ko. Ang galing mo, Director. Kinaya mo pang sagutin si Feng. Idol na idol kita. Kay, suportahan mo ako nang hihina tuhod ko. Director, akala ka talaga wala kang kinatatakutan. Pero bakit mo tinanggap ang task na ito? Hitang kita namang pinapahirapan ka lang ni Feng. Wala akong choice, hindi ako makakatanggi. Sige na, bahala na. Subukan ko na lang. Pero si Feng talaga. Ang petty, kapag hindi niya makuha, sisirain niya. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Aayusin ko muna ang mga dokumento, kausapin ko ang client. Hindi ko akalain na gagamitin mo pa. Ang suminyo sa ganitong kalokohan. Pero, ang mga taon ko bilang housewife, hindi naman nasayang. Nakulin, ang tagal mong hindi dumalaw. Names kita, Lin. May bago akong bag. Kailan mo ibibigay sa akin? Pili, pili, pili. Lin. Ako. Jiang Xingyan ng Feng Corporation. Ah, Jiang Xingyan. halika, upo ka. Halika. Manager Lin, ito ang bagong binago kong proposal ayon sa gusto mo. Tingnan mo kung may kailangang baguhin. May kailangan bang ayusin? Ang ganda ng gabi, bakit pa tayo mag-usap ng negosyo? Samahan mo na lang akong uminom, kwentuhan tayo ng buhay. Hahaha, Manager Lin, yun nga. Nandito ako para ibigay ang proposal, hindi para sumama sa inuman. Pwe. Ayoko sa mga katulad mo. Gusto mong maglaro, pero ayaw mong magpangga. Pag pinatumba na kita, tingnan natin kung paano ka pa magmamalinis, Manager Feng. Pupunta si Director Jiang ngayong gabi. Kilala siyang manyak, hindi ka ba pupunta para tingnan? Kung wala kang magawa, mag-overtime ka na lang sa opisina. Triple ang sahod ko sa'yo. Sobra na ang salita ko. Sexual harassment si Lin Xiangxiang sa empleyado. Ang babae ito. Hindi naman siguro talaga siya pupunta. Huwag kang mag-alala, tapusin ko ang trabaho ko. Umikot, pumunta sa Chanlai. Si Manager Feng. Una sa lahat, hindi ako nag-aalala sa babaeng yon. Dumaan lang ako para tingnan.
Dumaan ka lang para tingnan. Handa ka na ba? Bakit hindi gumagana? Tulong. Gusto ko ang mga katulad mo. Mas lalo akong nasisiyahan kapag lumalaban ka. Bilisan mo. Oo. Bitawan mo ako. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Ha ha ha. Bilisan mo pa. Jiangxin yan. Pakiusap, patawarin mo na ako. Lumaban ka, pinahihirapan mo ako. Naku, matatanggal na ako sa trabaho. Manager Feng. Manager Feng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi, pakinggan mo muna ako. Manager Feng, buti na lang dumating ka. Itong maliit mong empleyado. Nag-usap kami ng negosyo, tapos binato ako ng bote. Dapat mong bigyan ako ng paliwanag dito. Ikaw ang unang ng asar, kaya ko binato ng bote. Mabuti pa nga't hindi kita nabasag ang ulo. Putang ina Montag. Isang kangalan pa nga sa'yo na gusto kitang matulog. Huwag kang magpakapal na mukha. May mukha naman ako, hindi ko kailangan ang sayo. Ikaw, may mukha ka ba talaga? Babae ka, kailangan mo talagang disiplinahin. Ikaw ang kailangan ng disiplina. Kapag hindi ka na makasagot, sasaktan mo na lang ako. Walang hiya. Phone boss. Matalino ka talaga. HMP. Gayon. Ibigay mo sa akin ang maliit na empleyado na ito. Tapos na ang usapan. Paano kung hindi ako pumayag? Phone boss. Hindi ka naman siguro dahil sa isang babae lang. Sa isang malaking kliyente tulad ko, magkakaroon ng hindi magandang samahan? Lumapit ka. Ayoko. Sigurado akong ibibigay mo ako sa kanya. Sabing lumapit ka. Ang dami mong sinasabi. Hahaha, Feng, boss, talagang matalino ka. Bye-bye. Lumapit ka na na maayos, baka mamaya disiplinahin kita. Sino ang nagsabing lumapit ka? Feng, boss, hindi mo ba sinasabi na ibibigay mo siya sa akin? Kailan ko sinabi yon? Lanan. Hala. Feng, boss, ano ang ginagawa mo Montag? Kung hindi mo kayang kontrolin ang kamay mo, kami na ang bahala dito. Tara. Tusok mo sa likod ng kamay. Hindi maganda yon. Tusok. Kapag nangyari, ako ang bahala. Aray, Hala. hindi naman tinamaan na himatay na agad. Sige na. Ana. Teka, Ano, hindi ka pa alis? Gusto mong hintayin? Na magising ang manyakis na to. hindi pa napipirmahan ang kontrata. Ang kontrata na ito ay napakahalaga sa'yo. Siyempre mahalaga kung hindi ko ito mapipirmahan. Bukas ay aalis na ako sa kumpanya. Kahit umalis ka sa kumpanya, ang perang ibibigay ko sa'yo ay sapat na para sa'yo sa buong buhay mo. Wala kang alam, para sa iyo ito ay kontrata lang. Pero para sa akin, ito ay pangarap ko simula pagkabata. Sige na, kahit sabihin ko sa iyo hindi mo maintindihan. Pangarap. Manager Feng, paano naman itong si Lin Changsheng? Gisingin mo siya. Opo. Aray, ang KMKO. Ang KMKO. Okay lang, ma'am. Mabuti naman at okay na. Pirmahan mo ito, kung hindi, baka hindi okay ang kamay mo ngayon. Baka mamaya may mangyari pa. Pipirmahan KO, Manager Feng. Pipirmahan KO na agad. Napirmahan na, Manager Feng. Magandang pakikipagtulungan sa inyo. Assistant Cheng, imbestigahan si Lin Changsheng. Kumusta na ang kaso ng sexual harassment? Malinaw na ang lahat. Ipasa sa pulisya ang ebidensya at siya. Opo. Buwag, Manager Feng. Magkasosyo tayo. Hindi mo ako may papasok sa kulungan. Lalaki, dapat mong panagutan ang ginawa mo. Sasakay ako ng taxi, ikaw na bahala dito. Tara, libre kita. Mukhang wala kang masakyan na. Walang kuryente ang phone, walang dalang pera. Salamat sa tulong kanina. Huwag kang mag-alala. Kung ibang empleyado ng kumpanya ang nasa kalagayan mo, tutulungan ko rin. Kapag nanakit ka ng aso, dapat tingnan mo muna kung kanino ang aso. Sana hulugan mo lamang iba. Kapag nakita ng aso, dapat tingnan mo muna. Di ba?
Sino ang tinutukoy mong aso? Alam ko na, hindi ka naman talaga mabait. Huwag kang mag-alala, ako na ang magmamaneho. Alisin mo ang kamay mo. Ano ang ginagawa mo? Mukhang kailangan kitang paalalahanan. Ito ang taxi na tinawag ko. Eh di ba pareho tayo ng dinaraanan? Maging mabait ka naman. Isabay mo na ako pa uwi. Mukha ba akong mabait? Manager Feng, alis na tayo. Ako lang, wala tayo. Bumaba ka. Ayoko. Bumaba ka nga. Ano ba? Mamamatay ka ba kung isasabay mo ako? Pumasok ka lang sa opisina, akala nila gagahasain kita. Kung sumakay pa tayo sa isang kotse, baka akalain pang gusto kitang alagaan. Drive. Feng Yucheng, ang cute-cute mo. Tao ka naman, bakit ka pa nagpapakaaso? Ay. Boss Feng, bumalik na si Boss Feng. Alam kong hindi ka ganun kasama. Huwag mong itapon ng basura kung saan-saan. Tara, Feng Yucheng, magkaaway na tayo. Hindi ko natapos ang trabaho kahapon. Sa ugali ni Feng Yucheng, tiyak na tatanggalin niya ako. Hindi, bago niya ako matanggal, ako na ang magre-resign. Wow, ang galing. Naku, Director Jiang, ang lakas ng girlfriend vibes mo. hindi pa ako nagsasawa. Tuloy lang kayo, wala kaming nakita. Yung si Lin Xiangxing kahapon. Teka, ako muna. Tanggal ka na. Tanggal. Bago mo ako matanggal, ako na ang nag-resign. Pero wala naman akong balak na tanggalin ka. Hindi ba? Boss Feng, nakalimutan kong ibigay sa inyo ang kontrata kahapon. Kontrata. Oo, pinirmahan na ni Lin Xiangxing kahapon. Pumirma siya. Oo. Boss Feng, sige po, may gagawin pa ako. Hindi, ganun na lang at pumirma siya. Baka naman gusto niya ng masakit. Ay. Boss Feng, kung ganun, pwede ba akong hindi na umalis sa kumpanya? Hindi mo ba ako tinanggal? Misunderstanding lang, Boss Feng. Boss Feng, upo po kayo. Paano ko naman kayo matatanggal? Kahit sino pa ang tanggalin ko, hindi ikaw, di ba? Eh yung resignation letter. Boss Feng, misunderstanding lang. Boss Feng. Boss Feng. Congratulations, Director Jiang. Hindi ako nagkakamali. Si Boss Feng ay naipit ng aming director. Naipit. Hanggang kailan mo balak na nakadapa sa akin? Ah. Yun, nahulog lang ako kanina nang hindi sinasadya. Tapos si Boss Feng, dahil sa pagmamahal niya sa mga empleyado, ay tinulungan niya ako. Gets ko. Aksidente lang, alam na natin yan. Naku, parang mas lalong hindi na maipapaliwanag. Binabati namin si Director Jiang sa pagpirma ng kontrata. Binabati namin si Director Jiang sa matagumpay na pagpirma ng kontrata. Wow! Congratulations sa ating dakilang designer na si Jiang sa pagkapanalo ng gold medal sa paligsahan ng disenyo ng kasuotan. Congratulations. Ang matagal ang pakiramdam. Director, since napirmahan na ang kontrata, mamaya, pwede na ba tayong mag-celebrate at mag-team building? Ano sa tingin ninyo? Pwede. Ang dali lang palang pasayahin ng babaeng to sa ganitong simpleng bagay. Ay napakasaya na niya. Boss Feng, kung may oras ka mamaya, sumama ka sa amin. Sa department dinner namin. Wala siyang oras. Ah, Ang ibig kong sabihin, para sa isang taong tulad ni Boss Feng, napuno ng trabaho, huwag na nating istorbohin sa aming maliit na salusalo. At sayangin ang kanyang oras.
Swak, may oras ako mamaya. Talagang sasalungat ka sa akin, ano? Ako, sa lahat ng bagay ay magaling pero likas na swale. Anong likas na suwail para ka lang naghahanap ng away? Kahit ayaw mo sa mga ganoong lugar, pupunta ka pa rin. Ah, Oo. Nandito na kayong lahat. Hoy, Director Jiang. Halika na. Wala si Feng Yucheng. Kung hindi kompleto, uminom muna tayo. Pwede. Mamaya, kayo na bahala, ako ang sasagot. Salamat, Director. may pera lang, nagpapanggap pa. Director, ilang araw ka na sa aming department, pero wala pa kaming alam. Tungkol sa iyo, bakit hindi natin gamitin ang magandang pagkakataong ito? Para mas makilala ka namin, ano sa tingin mo? Magandang suggestion ni Tsuli. Sabi sa AR, may asawa na ang director. Bakit hindi mo dinala ang asawa mo sa ganitong importanteng okasyon? Naku, may asawa na pala ang director, tapos ganun pa ang relasyon niya sa ating Fengzong. Malabong relasyon. Hindi ko inakala na ganito pala ang direktor. Kumakain na sa plato, nakatitig pa sa kaldero. Malinaw na gusto ni Xuli na mapahiya ako. Pero ako at si Feng Yucheng ay nag-divorce na, parang hindi rin tama na sabihin. Kung hindi comfortable ang director na mag-share, okay lang. Tsuli, personal na buhay ito ng director. Hindi mo kailangang malaman. Gusto ko lang na malaman ng lahat ang tungkol sa director. Mukhang ikaf. Ay sinasadya lang maghanap ng away. Ano? Baka mayroon ang director ng mga sekretong hindi dapat malaman. Ikaf. Siya okay lang. Sa totoo lang, walang problema na pag-usapan ito. Nasa puntong ito, medyo malungkot ako. Ang asawa ko, siya, ay pumanaw na. Ha? Ang ating Gen Director, napakahirap ng pinagdaanan. Bata pa lang ay nabalo na. Feng Zong. Okay lang kahit nandyan siya. Parang wala rin siya. Binabanggit ng babaeng ito na hindi ko siya pinapansin. Director, tinutukoy mo ba yung tinatawag na without marriage? Without marriage. Sabi mo nandyan siya, pero hindi tumutulong sa gawaing bahay. At hindi rin ginagampanan ang tungkulin bilang asawa. Ano ang pinagkaiba? Huwag na tayong nakatayo lang, umupo tayo at maglaro. Maglaro tayo, opo Fengzong. Si. Walang mga boss dito ngayon, mag-relax lang tayo. Nagulat ako na nakarating siya dito. Ano na naman ang sinasabi mo? Sabi ko maganda ang atmosphere ngayong gabi. Tara, maglaro tayo ng Truth or Dare, mga kasama. Siege. Jong Director, ikaw muna. Kasama ang katabing lalaki. Maghalikan ng 3 minuto. Wow! Halikan. Wala na talagang magagawa. Inumin ko na lang. Mas gugustuhin pa ng babaeng ito na uminom kesa makipaghalikan sa akin. Sunod na round. Jiangxin yan. Ang galing mo talaga. Okay lang, tuloy lang natin. 2. Alam kong iginagalang mo si Suminyu. Ayokong samantalahin ka, nagagalit ka pa. Feng, ikaf na. Halikan ng 3 minuto ang kasama mong opposite sets. Sino bang genius ang nagsulat nito? Puro halikan na lang. Feng. Koyoko. Feng, pwede ka rin namang uminom na lang. Nakakainis, ang tagal kong nagtampisaw kay Feng. Tapos naunahan pa ni Jiangxin yan. Next round. Nahihibang na ba ako? Oo nga, tuloy lang natin. 2. Tara, kae. Feng. Suli. Mas mabuting itigil mo na yung iniisip mo. Kung hindi lang termination ang abutin mo. Lasing na si Suli, ihatid mo na siya. Feng, si Director Jiang ay sayo na. Tsuli, umalis ka na. Tayo na, uwi na.
Huwag mo akong istorbohin, matutulog ako. Kung hindi mo kaya, huwag kang uminom ng sobra. Lasing na lasing ka, parang baboy. Ngayon ko lang napansin kapag tahimik ang babaeng to. Ang ganda pala. Tuloy lang ang inuman. Hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Parang unggoy ka talaga. Lasing ka na, ang ingay mo pa rin. Higa, huwag kang kikilos. Ayoko, gusto kong uminom. Sige na. May hangganan ang pasensya ko. Mukha kang parang ex-husband kong gago. Yung mga mata, ilong at bibig. Parehong-pareho. Huwag kang humawak kung hindi. Itatapon kita sa labas ng kotse. Masama ka, inaapi mo ako. Bumalik sa Repulse Bay. Dali. Ginang Feng ay pa rin sa villa. Dadalhin Montag PA Sie direkt Jiang. Parang. Huwag kang magsalita, bilisan mo. Yung kabit, yung tunay na asawa. Akala ko, si Boss Feng ay mahilig sa matinding eksena. Bitawan mo ako. Alaynan, Ano na naman ang gagawin mo? bobo ka ba? Siyempre, maghubad na ako para matulog. Huwag ka nang maghubad, matulog ka na. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw, kung gagalaw ka pa, hindi ko masisiguro. Na makakalabas ka ng buo. Jiangxin yan, ikaw. Gago ka. Puro ka na lang panloloko sa akin. Kung magsasalita ka ng maayos. Huwag kang umiyak. Ilang taon na akong naging full-time housewife para sa'yo. Inaalagaan ang lahat ng pangangailangan mo. Pero ikaw, pagbalik ng babaeng yon, iniwan mo agad ako. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami ni Minyo. Suka na ako. Ay teka, huwag ka munang sumuka. Hindi na kaya, suka na talaga ako. Huwag ka munang sumuka. Jiangxin yan, ang galing mo talaga. Sinabi ko na nga nasa suka ako eh. Matulog ka na ngayon din. Kung hindi, papatayin kita. Minsan, ang cute din pala ng babae. Malas? Lasing ako't nasampal ko pa siya. Tapos sinukahan ko pa. Patay na talaga ako ngayon. Pagkatapos mong magpakasaya, tatakbo ka na lang. Ay, Jiangxin yan, saan ka naman humahawak? hindi ko sinasadya, sumpa ko. Kung may masamang intensyon man ako sa'yo. Eh di kagabi rin, hindi mo sinasadya. Na, aksidente lang talaga. Manager, kagabi, si Boss Feng ang naghatid sa'yo. Wala bang nangyari? Wala talaga. Tigilan mo yung pagiging chismosa mo. Magtrabaho ka na lang. Dapat meron eh. Mag-isa kayo, may alak pa. Dapat may nangyari talaga. Mauna na ako. Isang halik lang yun, gising ka. Nababaliw ka na ba? Hindi si Boss Feng. Yung pisngi mo, asawa mo ang nanampal? Ay nga pala,
3 taon nang kasal si Boss Feng. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang babaeng ito. Tungkol kay Feng, naalala ko bigla yung project ko. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ka. Naiintindihan ka o. Yung babae si Jiang Xinyan. Mukhang maliit at manggim. Pero malakas pala ang kanyang kamao. Kakakuha ko lang ng balita, may asawa na si Feng. Sie Yang Yuan. Yung pangatlo sa relasyon, totoo ba? Siempre Toto. Suli, huwag kang magkalat ng kasinungalingan at manira ng direktor. Alalay ka lang ni Yang Yuan. Lumayo ka. Direktor. Mag-usap na lang tayo. Bakit ka nananakit? Buti na lang dumating ka, may asawa na si Feng. Ikaw ay isang walang hiya na kabit. Linawin mo, kailan ako naging kabit? Sa relasyon ni Feng. Kagabi, naghalikan kayo ni Feng. Nakita naming lahat yon. Ha? Naiintindihan ko na kagabi naglaro tayo. Pinili ako ni Feng at hindi ikaw, kaya galit ka. Nagkakalat ka ng chismis dahil sa inggit. Maaring totoo yun, hindi siya pinili ni Feng. Namutla siya sa galit noon. Baka yung balitang may asawa na si Feng. Gaba-gaba lang niya yun. Hindi ako nagsisinungaling, ipapadala sa akin ng kaibigan ko. Ang litreto ni na Feng at ng kanyang asawa. Narito na ang litrato. Naku. Yun, ako si Christian. Hindi na maitatago ang pagkakakilanlan ko bilang asawa. Ito. Zeno Ito. Xuli, kahit gusto Montag. Maghanap ka naman ng litrato na kita ang mukha, hindi yung malabo. Hindi makilala ang mukha, paano namin malalaman kung totoo? Oon ga. Natakot ako. Buti na lang likod lang ang nakuhanan. Bakit walang mukha? Kaibigan mo ba ito o isang paparazzi? Ang litratong ito ay halatang kuha ng patago, impossible. Tiyak marami pa siyang litrato. Tatanungin ko ulit siya. Tama na. Oras ng trabaho ngayon. Gusto mo bang lahat ay hindi magtrabaho at makinig sa'yo dito? At sasabihin ko sa'yo kung gagawan mo pa ako ng masama. Mag-ingat ka sa akin. Umuwi na kayo. Bakit nakatayo ka dyan? Nagbabantay ka ba ng pinto? Lola, Lola, bakit ka nandito? Ano? Kailangan ko bang magpaalam para bisitahin ang apo ko? Kung hindi ako biglang dumating, paano ko malalaman na inaapi mo ang aking? Nasaan ang mahal kong manugang? Lola, kailan ko siya inapi? Yung Tuno Montag PA lang, hindi BA yan pang api? Lola, ito lang naman ay paglalambing naming mag-asawa, di ba mahal? Tumayo kangga. Haha, yan. Hayaan mong tignan ka ng lola mo. CJ, Huwag kang matakot, yan. Nandito ang lola mo. Kung ulitin PANG loko-lokong yun. Ako ang bahala sa kanya. hindi ko inakala, Feng Yucheng, na may araw na hihingi ka rin ng tulong sa akin. Yan. Bakit ka tahimik? Dibya, talaga bang inapi ka niya? Lola, ako na ang bahala sa kanya. Ako. Ay, naku, yan, magsalita ka na, baka mamatay ako nito. Lola, hindi niya ako inapi. Sabi ko na nga ba, hindi ko inapi ang paborito mong manugang. Sieger. Sa ngayon, patawarin na kita. Lola, huwag kang mag-alala, halika, ihahatid kita sa bahay. Naku, kakadating ka ulang, pauwi Montag na ako? Ngayong araf. Dito na ako matutulog. Ha? Ano? Ayaw niyo ba sa matandang ito? Hindi po, Lola, syempre welcome ka. Kahit gaano katagal, stay ka lang. Ganito dapat. Anak NG Tokwa, Ikaf? Welcome, syempre welcome. Sige, dahil sa tapat ninyong pagtanggap sa akin. Di dito na ako titira bago ang ika-negatibo 70 kong kaarawan. Ay naku, hindi na kailangan. Alam ko si Lola. Kapag nanatili siya, gagawa siya ng paraan. Para ipagsama ko at si Jiang Xinyan. Ngayon, magiging balisa si Feng Yucheng. Ano? Yung sinasabi mong welcome, peke pala? Lola, hindi ganoon ang ibig kong sabihin, ako'y
Naalala lang ako dahil wala kayong dala na damit at gamit. Hindi ba naging mahirap ang mahabang panatili dito? Ay, Ito? Handa na ang lahat. Ang mga damit at gamit ninyo, mahal na lola. Nasa loob na ng kahon. Lola, ano po ito? Ngayon, wala nang problema. hahaha. Wala nang problema. Talagang wala nang problema. Maaga na, magpahinga na tayong lahat. Lola. Sandali po, hindi pa naayos ang kwarto. Kapag umakyat si Lola, iyak na malalaman niya na. Iwalay kami ni Jensen yan sa pagtulog. Kapag nangyari yun, iyak na magagalit siya sa akin. Ano na naman? Sa palagay ko, Ano? sandali po, Lola. Ay naku. Hindi mo ba siya aliwin? Pigilan mo si Lola. O humihingi ka ng tulong sa akin. CJ, ito'y pakiusap ko. Sa ganyang ugali mo, sino ang magpapayag? Ano pa ba ang gusto mo? Huwag mo na akong papahirapan sa kumpanya. Sige, payag ako. Ngayon, aliwin mo na siya. Hahaha, Lola. Ang ibig niyang sabihin, aayusin muna niya ang kwarto. Bago kayo tumira doon. Hahaha, ganon ga. Ganoon nga, bakit ka nakatulala? Ayusin mo na ang kwarto para kay Lola. Yan, enaka. Huwag mo siyang pansinin. Batang lalaki, ikaw ang bahala. Ako na. Bakit hindi ka pa pumunta? CJ, ako na. Bilis, pumunta ka na. Kayong dalawa, matulog na lang kayo sa kwarto. Kung may kailangan kayo, pwede niyong utusan ang mayordomo. Nandiyan siya sa pintuan. CJ. Ay, akin na ang kama. Ikaw, baba ka. Kung susubukan mong agawin ang kama, sasabihin ko kay Lola bukas. Inaapi mo ako. Sige, hindi ako makikipagtalo sa babae. Bigyan mo ako ng una. Hindi ko inakalang darating din ang araw na ito sa iyo. Boss Feng. Feng Yuching. Hindi, ito ay... Kahapon gabi, hindi kita nakita na lumabas. Ano ito? Bagong estilo. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ang sopa na yon ay hindi talaga pwedeng tulugan. Nagbaliktad ako buong gabi, hindi ako nakatulog. Ikaw pa ang tumatawa. Hindi ko napigilan, nakita kitang nahihirapan. Tumawa ka pa ng isa. Boss Feng, hindi mo ako tinawag para tingnan ang iyong mga mata, di ba? Bilisan mo, tulungan mo akong mag-isip ng paraan para makaalis si Lola. Iisip ko paraan. Ha? Akala mo ba ako ay may alam sa lahat? Kung hindi mo ito ayusin, Magsalita ka ng maayos, bakit ka lumalapit ng ganyan? kung hindi mo ito ayusin, papag-overtimein kita gabi-gabi. Para mahirapan ka rin o patutulugin kita sa sopa. Para maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Ang kapal ng mukha mo, sayang hindi ginamit sa paggawa ng pader. Ganito talaga ako. Kung ako ay nahihirapan, dapat may kasama akong nahihirapan. Pwede bang huwag mong gawin ito palagi? Lanan, Ano, kanino niyo sinasabing palisin? Lola, Hahaha. Hala, wala akong nakita kanina. Ha? Sige lang kayo. Tuloy lang. Ngayon, lalo pang nagkakamali si Lola. Heto, uminom ka ng gatas mamayang gabi para makatulog ka. Lola, masakit po tiyan ko ngayon, hindi na ako iinom. Lola, ayaw ko rin ng gatas. Dapat mong inumin. Ikaw na ang uminom, Lola. Uminom ka na. Kung sinabi ni Lola na uminom ka, edi uminom ka na. Ngayon. Mukhang may pag-asa na ang aking apo sa tuhod. Hala, anong ginagawa mo? Kumalma ka. Huwag kang magpakalunod sa damdamin, tingnan mo ng mabuti. Ako si Jiang Xinyan. Hindi ako si Suminyu. Parang may pinalabas sa akin. Pinalabas?
May problema yung gatas. Huwag muna isipin yan. Tulungan mo ako. Hala, teka lang, teka, kumalma ka. May naisip ako, sumama ka sa akin. Anong hinihintay mo? Pasok ka na. Akala ko ba ayaw mo ng ganito? Sige, itulak kita. Jiang Xinyan, baliw ka. Itinulak mo ako sa tubig. Hala, tinutulungan lang kita. Huwag kang magalit. Nagising ka naman, di ba? Eh di, salamat ha. Hala, hindi na kailangan ng salamat. Magbabad ka pa dyan. Bitawan mo ako. Ngayon, basang-basa ka rin. Baliw ka talaga. Hindi kita bibitawan kung magbabad ka, samahan mo ako. Para magising ka rin. Ikaw. Baliw ka. Mamatay ka na. Baliw ka. Feng Yucheng, dahan-dahan, aray. Sumuko ka na. Dahan-dahan lang. Ayoko. Lola, ang ingay sa loob, mukhang nagkakatotoo na ang binata at dalaga. Talagang nagkatuluyan. Naku, salamat sa mga ninuno. Hayaan mo na silang maglaro. Ako naman, oras na para magpahinga. Mahal na ginang, Kasalanan mo to, nasayang ang pagligo ko. Ano ang tinitingnan mo? Kung tititigan mo pa, bubunutin ko mga mata mo. Gusto mo na naman akong lokohin. Aray. Ha ha ha. Girl, ang tapong emo. Paano kung gusto ka talagang halikan? Huwag kang ang ganyan, si Suminyo ang gusto niya. Imposibleng gustuhin niya akong halikan. Pag-usapan natin. Talagang gago si Feng Yucheng. Pagbalik ng White Moon niya, hiwalayan ka na. Kahit sa trabaho, laging pinupuntirya ka. Sige na, nangako na siya sa akin, hindi na niya ako pag-iinitan. Hindi pwede, kailangang malaman ni Feng Yucheng. Kung hindi kanya gusto, bulag siya. Kagaya mo, napakaganda mo. At napakatalino, maraming magkakagusto sa'yo. King, ano nang balak mo? Hintayin mo, babawin ko ang dangal mo. Director Jiang, dumating na ang partner ng kumpanya. Pinapunta ka ni Director Feng. Sige, pupunta na ako. Director Feng. H. Xingyan. Xiao, bakit ka bumalik? Ate Tsingyan, matagal na tayong hindi nakita. Magkakilala kayo? Eto. Tinatanong ka, tumatawa ka pa. Director Feng, ang mata. Tumatawa ka pa, hindi ba't sinapak ka ng isang tao? Ang tapang pala ni Director Jiang. Hinampas pa si Director Feng, yung sampal nung nakaraan. Baka naman. Huy. Wala lang. Parang may nalaman na naman akong malaking sekreto. Ay naku. Hindi kaya ako patayin? Director Feng, Director Liu, ito ang draft proposal ko. Para sa partnership na ito. Ako ang kliyente. Ako muna ang titingin. Ako ang supplier, ako dapat ang unang tumingin. Hindi ba pwede sabay na lang kayong tumingin? Hindi pwede. Eh, di huwag na lang kayong tumingin. Wala akong pakialam. Basta ako, iwala ko sa disenyo ni Ate Xingyan. Palagi. Para bang ang close nyo? Siempre close kami. Noong unang nakilala ko, si Ate Xingyan.
Hindi ko pa alam kung saan naglalaro ng putik si Boss Feng. Guziao, huwag kang mang-away. Sino ang nagsasabing ako ang nanggugulo? Gusto niyo pa bang pag-usapan ang partnership? Umupo. Ang disenyo ngayon ay pang-relax na estilo. At nagdagdag ako ng ilang makukulay na elemento. Okay, maganda. Xingyan. Tapos na ang trabaho, sabay tayong kumain. Wala siyang oras, uwi siya kasama ko. Bitawan mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ate Xinyan na bitawan mo? Asawa ko siya, huwag kang makialam. Maghihiwalay na kayo, hindi na siya magiging asawa mo. Pareho kayong bumitaw. Xiao, sumama ka sa akin sandali. Ziga. Huwag na. Ako na ang magpapakumbaba. Xiao, tama na yan ha. Sabihin mo sa ate mo na naiintindihan ko ang kanyang intensyon. Pero kailangan mong magpatuloy sa pakikipagtulungan kay Felicia. Huwag mong hayaang magkagulo dahil sa akin. Xinyan, may misunderstanding BA? Hindi ba't 8 mo? Ang nag-utos sa iyo na guluhin si Felicia. Hindi ganun, hindi sinabi sa akin ng ate ko. Ayoko lang talaga. Na inapi ka ni Feng Yupeng. Kaya hindi ko napigilan. Hindi naman niya ako inaapi, hindi lang niya ako gusto. Nako, tungkol kay Suminyu. Sikat siya bilang isang napakagandang babae na bihira sa 4,000 taon. Maganda at mataas ang pinag-aralan. Kaya normal lang na hindi ako gusto ni Felicia. Ganun talaga. Hindi ganon, Ate Xinyan. Magaling ka palagi. Mas magaling ka pa sa White Moonlight ni Feng Yupeng. Ng ilang bises. Ikaw talaga, simulat sa pool, pampasaya mo ako. Hindi para pasayahin ka, totoo ang sinasabi ko. Ate Xinyan, sa totoo lang, matagal ko nang. Director, lumabas ka na at tingnan mo. Ano ba yan? Basta, lumabas ka na at tingnan mo. Director, hinahanap ka nila. Gusto ka namin, tanggapin mo ang puso ko. Parang kaya ng ate mo yan. Tama. Parang estilo NG Ate Kao yan. Ang charming pala ni Director Jiang, yung manliligaw. Lahat pumunta sa kumpanya. Nakita ko na yung nanliligaw. Pero yung sabay-sabay na panliligaw, Director Jiang, Baka naman, si Queen. 2. Ang exaggerated para alam ng lahat sinadya to. ay, Boss Feng, hindi mo lang naiintindihan. Tulad ni Director Jiang, maganda at may aura. Magaling pa sa trabaho, natural lang na maaming manliligaw. Hindi yan nakakagulat. Alam mo pala, di palitan natin trabaho mo. Love consultant kaya? Ay, Boss Feng, lagnat siguro ako, nagkakalat lang. Tumayo na kayong lahat, tayo. Umuwi na kayo sa kung saan kayo galing. Ito, sinabi ni MS Gu, dapat malaman ng buong kumpanya. Lalo na ng boss ninyo. Umuwi muna kayo kay MSG. Ako na bahala. Sumama sa akin. Ano? Huy, saan ka pupunta? Wow. Nakita ni Boss Feng si Director Jiang na maraming manliligaw, naging insecure. Ang swerte ni Director Jiang. Na pinapansin ni Boss Feng. Hey, kailan kaya ako mapapansin ni Boss Feng? Tama na yan. Nakakita ka na ng drama, bumalik na sa trabaho. Oh sige, Siege. 8 Xinyan, huli na ba ako? Kailangan mo bang mambola ng lahat? Kailan ako ng bola? Una, si Guziao palaging nagtatanggol sa'yo. Tapos may mga nanligaw pa. Tigil, hindi ganon ang relasyon namin ni Xiao. At yung mga nanligaw sa labas. Feng Yucheng. Mukhang malapit na tayong maghiwalay. Anong karapatan mo para magtanong? Habang hindi pa tayo hiwalay. Asawa kita. Talaga? Kung ganon, hindi ba dapat? Ipaliwanag mo rin sa akin ang tungkol sa iyo at kay Suminyu.
Feng Yucheng, kung hahawakan mo ako, hindi mo na maiisip ang iyong white moonlight. Pag-isipan mo mabuti. Ang sa amin ni Minyo, hindi yun ang iniisip mo. Kuya Yucheng. Ano ang ginagawa ninyo? Kung dumating na si Ima Su, hindi ko na kayo abalahin sa inyong pagmamahalan. Kuya Yucheng. Nakaabala ba ako sa inyo ni Ate Tsingyan? Hindi ba't hindi pwedeng iwanan ng kuya mo? Bakit ka lumabas ng ospital? Gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa, Kuya Yucheng. Names Montag ba ako? Minyo, sinabi pa ko ng kuya mo, nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya nung sinabi mong sunduin kita sa airport para maghiwalay, ginawa ko naman. Pero hindi ibig sabihin noon na pakakasalan kita. Mabuti kang babae. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin, okay? Pero, Masama ang pakiramdam mo. Ipapahatid kita ni Assistant Cheng pabalik. Nakakainis. walang makakaagaw kay Kuya Yucheng sa akin. Yang Sin Guan. Hintayin Montag ako. Walang utang na loob na babaeng ito. Ano? Si Suminyo, maaga siyang bumalik. Naku, ano ang balak mong gawin? Anong magagawa ko? Hindi naman ako ang may kontrol. Kaya hayaan mo na lang ang mga babaeng ito na magsaya sa harap mo. Dapat mo silang tawagin at kausapin. Nga, bigla-bigla na lang akong mananapak. Tapos isipin ng mga tao na baliw ako at ipapasok ako sa ospital. Tara, maghiwalay na tayo ngayon. Para hindi ko na kailangang makita ang mga taong ito araw-araw. Pwede bang baguhin mo ang ugali mo? Sabi ko na pagkatapos ng birthday ni Lola, saka tayo maghiwalay. Malapit nang magnegatibo itong po si Lola. Pahihirapan ko ba siya? Naku, ano ang kinalaman ng kanyang edad dito? Naku, kain tayo ng keke. Huwag na tayong mag-isip ng solusyon, okay? Kain lang. Paano naging solusyon ito? Naku, mas maaga o huli. Kailangan din nating harapin ito. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang katapusan ng buhay ay kamatayan. Maaga o huli, mamamatay din tayo. Mas maaga, mas mabuti. Mas mabuti pang mamatay na lang agad. Alaynan, Ate, bakit ka sumasago? Ate, pwede bang huwag mo na akong paluin? Matanda na ako. Huwag mo akong katuhin pang bata. Sasabihin ko sa'yo, ayaw mong maging bata. Bata ka talaga. kung sana ay makabalik sa akin ang kuya ko. Suhan. Mas mabuti pang tulog ka na lang palagi. Huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti. Dahil sa'yo, nakakaranas ako ng espesyal na trato mula kay Feng Yucheng. Salamat sa'yo. Ang kapatid mo na lang ay ako. Nasaan si Lola? Bumalik siya sa lumang bahay. Kumain kasama si Guziao. Masarap, di ba? Wala kayong dalawa ni Suminyu. Hindi naman ganoon ang relasyon namin ni Mimo. Ako, Tigil na. Maghihiwalay na kami. Bahala ka sa buhay mo, wala akong pakialam. Jansin yan. Bakit may gusto ka ba? Kay Guziao na batang yon? Eh di ba, fresh meat ang tawag doon. Nakakainis. Pero, ngayon mo lang ako inasikaso. Bakit? May gusto ka ba sa akin? Gusto sa'yo? Ano ka ba? Paano ako magkakagusto sa'yo? Kung ganoon, wag mo na akong pakialaman. Kahit sino ang kasama ko, wala kang pakialam. Ito. Hindi pa tayo hiwalay. Siyempre may pakialam ako. Hindi ko hayaan. Loko-loko ka. Ano ba? Kumain lang ako. Paano naging loko-loko? Eh, ikaw at si Suminyu. Magkayakap pa kayo, baka naman may anak na kayo. Sa susunod, Ano ba ang sinasabi mo? Hindi naman ganoon ang relasyon namin ni Minyo. ang pure ninyong dalawa. Puro puso, walang laman. Kaya mo bang magkalaman? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ako pwede? Sige, ikaw na ang magaling. 3 taon ka na walang gana. Jansin yan, ikaw. CJ, Alaynan, ipapakita ko sa'yo ngayon. Kung kaya ko ba talaga? hoy, wag kang mag-astang baliw. Maghihiwalay na tayo. Jansin yan. Ganun ba talaga ka gustong makipaghiwalay sa akin?
Bakit ka biglang nagalit? Hindi ba't ikaw mismo ang may gusto ng hiwalayan? Walang kwenta. Mukhang sobra akong naging mabait sa'yo nitong 3 taon. Tingnan mo kung papalitan natin ng kulay dito. Baka mas maganda ang resulta. Sandali muna sa trabaho, may ipapakilala akong bagong kasama. Zhu Minyu. Sa susunod, siya at si Director Jiang. Ang mamamahala sa design department. Ete, sana ay tulungan mo ako sa hinaharap. Magkakasama na tayong magtatrabaho, huwag kang mahiya. Hindi patas tu. Maayos namang pinamamahalaan ni Director Jiang. Ang design department, bakit biglang makikisalo siya? Xiao kay Director Jiang, wag niyo akong pigilan. Baka isipin nila, madali tayong apihin. Pasensya na. Gusto ko sanang magsimula bilang designer. Pero, mahina ang pangangatawan ko. Nag-alala lang si Kuya Yucheng na baka mahirapan ako. Paano kung bigla akong himatayin sa kasal? Naku, nakakahiya yun. Nagpaplano na pala silang ikasal. Naku, ang bride. Si Minyu ay ang nobya ng ating boss Feng. Kaya pala pag-ating PA lang SA Design Department. Ay pantay na agad kay Director Jiang. Isang salita na lang, papalitan na niya. Ate, hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi. Salamat sa pag-unawa, Et. Minyo, Ikaw ang nobya ng aming boss Feng. Bakit ka pa nahihiya sa kanya? Totoo, isa lang siyang ordinaryong empleyado. NG Feng Group. Sayang ang kabutihang ipinakita ni Director Jiang sa inyo. Mga walang utang na loob. Siya okay, sumama ka sa akin. pero Dahil baguhan ako, may dala akong regalo para sa inyo. limited edition ito. Salamat. Pagdating ni MS Su, nagkawatak-watak ang design department. Hindi biro ito. Sasabihin ka OBA kay Boss Feng? May nakikita ka ba sa mukha ko? Buong umaga mo akong tinititigan. Kung wala ka talagang magawa, bitbitin mo yung logo ng kumpanya at tumakbo ka sa labas ng 2 ikot. Ay Boss Feng, may sasabihin lang ako. Hindi ko lang alam kung dapat ko bang sabihin. Bilis, sabihin mo na kung may sasabihin ka. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Boss Feng, pakakasalan mo na si MS Su? Sino nagsabi sa'yo? Si MS Su mismo ang nagsabi. Alam na ng buong kumpanya. Si Jensen yan? Alam din niya? Sinabi ni MS Su sa harap ng lahat. Pinag-udyukan pa niya ang mga empleyado ng design department. Ininsulto niya si Director Jiang. Sinabing walang hiya. Sinasabi niyang ginagatasan kanya. Ano nang reaksyon niya nung narinig yon? Si Director Jiang? Kalmado lang siya. Nga pala, yung assistant niya ang lumaban para sa kanya, pero pinigilan niya. At pinaalis pa. Wala man lang siyang ipinakitang konting pagka-disappoint. Ha? Bala talaga. Ang babaeng to. Tawagin mo siya dito. Sige Boss Feng. At tawagin ko na si MS Su. Sino nagsabi sa'yo na tawagin si Suminyo? Si Director Jiang ang tatawagin ko? Huwag na lang. Manatili ka na lang dyan. Ako na mismo pupunta. Sino ba talaga ang tatawagin? Director, bakit mo sila hinayaan? Siya okay, kaysa oras mo sa ganito. Mas mabuti pang tapusin mo ang trabaho mo. Sa ilang araw, meron tayong autumn product launch. Huwag kang mag-alala. Siguradong matatapos ko to. Siya okay, ano pa? Anong ginagawa mo dito? Kumpanya ko to, kahit kailan ako pwedeng pumunta. Sige, ikaw na ang pinakamalakas, Boss Feng. Boss Feng, baka gusto mong umupo dyan. Nakakaabala ka kasi sa trabaho ko. Narinig mo na magpapakasal kami ni Suminyo. Wala ka bang sasabihin? Totoo pala na magpapakasal kayo. E di, sana'y maging masaya kayo at magkaanak agad. Jensen yan. Wala ka bang puso?
Sinasabi niyang hindi ako seryoso sa pagbibigay ng blessings. Ako na ang magdidisenyo ng kasuotan ninyo sa kasal. Paano ba yung tamang seryoso? Ikaw. Ang galing mo talaga. Anong klaseng tao to? Ang pagdidisenyo ng kasuotan ninyo ay pinakamalaki na. Pagpapasensya ko. Gusto mo pa bang maging bridesmaid ako? Para sa kanya, ay talagang mas bumilis ang trabaho kapag walang lalaki sa isip. Director Jiang. Sinabi ni Kuya Yucheng na mag-overtime ka ngayong gabi para tapusin ang proposal para sa promotion bukas. Hindi ba trabaho mo yan? Ayaw ni Kuya Yucheng na mapagod ako. Pwede bang tulungan Montag ako? Hindi ganyan ang tamang paraan. Hahanapin ko siya. O nga pala. Sinabi ni Kuya Yucheng. Pwede mo ring hindi gawin. Pero alam Montag naman. Ang Feng Group ay hindi nagpapataba ng tamad. Sige, sabihin mo sa kanya na tatapusin ko ang trabaho. Ay, mamaya. Kakain ako kasama ni Kuya Yucheng. Kung hindi, pwede sana akong tumulong sa'yo. Hindi na kailangan. Pasok. Ikaw. Ano ang ginagawa mo dito? Kuya Yucheng. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ngayon. Pwede ba tayong kumain ng magkasama? Wala akong oras. Kung ayaw mong kumain mag-isa, papakainin kita kasama si Assistant Cheng. Assistant Cheng, Kuya Yucheng, alam Montag naman. Ikaw lang ang gusto kong kasama. ayaw ko. Kuya Yucheng, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Nangako ka sa kuya ko na alagaan mo ako. Dahil sa kuya mo, pumayag akong makipaghiwalay sa'yo. Pero hindi mo dapat tinapakan ang limitasyon ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Kailan ko sinabing pakakasalan kita o pinayagan kang magpakilala? Bilang fiance ko sa kumpanya. Kuya Yucheng, hinawa ka ulang yon. Para hindi ako apihin ng mga tao bilang baguhan. Papuntahin kita kasama ni Assistant Cheng. Walang mga api sa'yo. Ikaw pa, narinig ko ang iyong kasikatan. Pagpasok mo sa kumpanya, agad kang nabuo ng grupo. Naghanap ka ng taong sisiraan si Jiang Xingyan. Kuya Yucheng. Bakit mo pinoprotektahan si Jiang Xingyan? May gusto ka ba sa kanya? Walang pakialam ka sa akin. Sige, lumabas ka na. Kuya Yucheng. Lumabas ka. Pag-ibig ba ito? Anong ginagawa nitong babaeng ito? Hanggang ngayon hindi pa umuwi, hayaan mo na yung walang pusong babaeng yan. Pagod na ako, wala akong pakialam. Parang utang ko pa sa kanya. Si Feng Yucheng, ang kapitalistang ito. Si Feng na parang Nazi, si Feng na manluloko. Buong araw ako lang ang pinagtatrabaho niya. Huwag mo akong mahuli kung hindi sa huli. Anong gagawin mo? Magpapakabait na lang ako hanggang sa mamatay. Kitang-kita, hanggang ngayon nag-o-overtime, grabe ang sipag mo. Hindi ba't ikaw ang nagpapa-overtime sa akin? Bakit ka pa nagbibiro? Ako ang nagpapa-overtime sa'yo. May mga taong nag-aalala sa kanilang mahal, kaya ang plano para sa promotion ay ipinasa sa akin. Si Sunyo ang nagsabi sa'yo. Pero bakit nandito ka pa? Hindi ba't may kasundo ka sa kanya? Para mag-dinner. Tangina, bobo ka ba? Lahat ng sinasabi niya paniniwalaan mo. Wala ka bang sariling utak? Kahit na wala kang utak, dapat nagtanong ka sa akin. Kasi naman, kitang-kita kong mahalaga siya sa iyo. Siyempre, akala ko totoo ang sinabi niya. Sa katalinuhan mo, hindi ka pa nabibenta hanggang ngayon. Swerte mo talaga. Sa bibig mo, hindi ka pa napapalo hanggang ngayon. Himala talaga. Ang galing ng bibig mo sa akin. Bakit hindi ka pa umuwi? Nag-aambag ka ba sa kumpanya? Konti na lang, tapusin ko na. Tulungan kita. Tingnan mo, mali ang ginawa mo dito. Tingnan mo, mas maganda na ito, di ba? Feng Yucheng.
Siguro nag-trip ang breaker. Bumaba ka muna, itutulak ko ang breaker. Ayoko bumaba. Takot ako, ayoko. Eh di ganito na lang, magyakapan na lang tayo buong gabi. Sige na nga. Isama mo ako. Akala ko ba hindi ka takot sa dilim? Normal lang ba natakot sa dilim ang isang babae? Lanan. Hindi naman weird. Pero, aray, may multo. Ay si Feng Zong, nag-trip yung kuryente, ako na. Eto, bababa muna ako para ayusin yung kuryente. Sandali na lang tapos na to, di na kita masasamahan. Akala ko ba matapang yung babaeng yan, nagkakatorpe din pala. Feng Zong, hinihintay natin si Mrs.? Hintayin natin. Sa wakas, makikilala na natin ang misteryosong asawa ng CE. Feng Zong, ito, si Director Jiang pala ang Mrs. Di ko ba nasabi? Akala ka OBA, shipping ka OBA naman si Director Jiang at Feng Zong. Mag-asawa na pala sila talaga. Yung babaeng yan, laging masungit sa akin. Pero kay Guziao, ang saya-saya nilang mag-usap. Feng Zong, isasakay pa ba natin si Mrs.? Anong Mrs. Drive na. Sige po. Ang weird, usually nauna si Feng Yuching sa akin. Ang tagal na niyang lumabas, bakit nandito pa siya? Sister Tsingyan, anong tinitingnan mo? Wala. Xiao, ang aga mo naman. May kailangan ka. Dumating ako para maging knight mo. Ihahatid sundo kita sa trabaho, pang prinsesa. Hindi na kailangan, may sasakyan ako. Ayoko, Sister Xingyan. Task, to NG ate KO. Alam Montag naman si ate. Kapag hindi KO, tunagawa. Siguradong kakantiyawan niya ako, nang walang tigil. Please, Sister Xingyan. Sige na nga. Sige, kunin KO Helmet Montag. Ako na maglalagay sa'yo. Ako na lang. Sige. Yakapin mo ako ng mahigpit, Sister Tsingyan. Ito ang proposal ko para sa partnership na ito. Ang konkretong plano ng pakikipagtulungan. Naniniwala ako na sa pagkakaroon ng taong tulad ni Director Jiang, ang ating pakikipagtulungan ay tiyak na magiging napakasmooth. Salamat, Boss Blue. Gusto mo bang kumuha ako ng pandikit para idikit ang inyong mga kamay? Ganon din ang nasa isip ko. Yun nga, balik tayo at isummarize natin ang plano. Xiao, bawasan mo ang salita mo sa susunod. Susundin ka si Ate Xingyan. Gutom ka na ba, Ate Xingyan? Tara, kumain tayo. Dadalhin kita sa paborito mong restaurant, okay? Listen, sige, tara na. May cafeteria ang kumpanya. Ang oras ng tanghalian ay libreng oras para sa mga empleyado. At hindi ako tulad mo, kumakain sa plato pero nakatingin sa kaldero. Xiao, tara. Tara, kumain tayo habang nakatingin sa kaldero. Kumakain ako sa plato pero nakatingin sa kaldero. Kayang gawin ni Feng Yucheng at ni Gu Ziao na magselos para sa iyo. Jiang Xingyan. Ang galing mo talaga, gusto kong makita. Kapag nagkaproblema ang proyekto ng pakikipagtulungan, kung ipagtatanggol ka pa rin nila. Oy. Mayroon ako ng bagay na kailangan ninyo. Naunang naglabas ang kalabang kumpanya ng bagong produkto ng ating pakikipagtulungan. Director Jiang, ano PA ang masasabi Montag?
Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi magagawa ng direktor ang ganitong bagay. Director Jiang, magpaliwanag ka nga sa lahat. Naniniwala ako na may dahilan ka. Naku, Minyoy, huwag mo na siyang ipagtanggol. Ang ganitong klaseng tao ay dapat tanggalin sa kumpanya para hindi makasira. Paulit-ulit ninyong sinasabi na ako ang nagbigay ng design. Sa kalabang kumpanya, nasaan ang ebidensya? Basta na lang kayo nagsasalita. E di pwede ko ring sabihin na kayo ang nagbigay. Director Jiang, masyado namang harsh ang sinabi mo. Alam nating lahat na ang proyektong ito ng pakikipagtulungan ay ikaw ang laging nag-aasikaso. Kaya nasa iyo ang mga sketch, Jiang Xiaoqi. Alam mo namang ako ang laging nag-aasikaso, eh bakit ko ibibigay ang design? Sa kalabang kumpanya at mawala ng trabaho. Ano pa kinabang ko doon? Tiyak na may tinanggap kang pabor sa kanila. Sa tingin ko, malinaw na ang katotohanan. Dapat nang paalisin si Jiang Xinyan sa kumpanya. Director, ano ang gagawin natin ngayon? Okay lang. Kung sabi niyo ako ang nagpakalat ng design draft sa kalabang kumpanya, eh di ganito na lang. Kunin na lang natin ang kiki. Ikaw lang ang magsasabi niyan. Huwag kang magpakamatay. Kapag nakita ang CCTV, ikaw ang mapapahiya. Bakit ka nagmamadali na idemanda ako? May ginawa ka bang kahiyahiyang bagay? Anong magagawa ko? Para kang nagpapalipas ng oras dito. Minyoy, palisin mo na siya. Kung ayaw tumigil ni Director Jiang, hayaan na lang natin siyang kumuha ng CCTV. Siege. Kunin na ang CCTV. Guard, dalhin ang footage. MS Su, nasira ang CCTV kahapon. Inayos PA. Director Jiang, alam Montag yata ito kaya. Hindi Montag ang CCTV, Function Group. Sigurado ako. Di ko inakalang ganyan siya. Talaga. Sino nagsabing kukuha ako ng kikis ng kumpanya? Kung hindi sa kumpanya, saan pa? Naglagay ako ng kamera sa opisina. Makikita natin sa footage kung sino. Ang nagnakaw ng design draft Feng Shi Group. Malinaw na malinaw. Director Jiang, pasensya na. Zia. Siya ang nag-utos sa akin. Tumigil ka. Gumawa ka ng kasalanan tapos isisisi mo pa sa akin. Papakulong kita sa abogado ko. Su, ang galing mong magtangka. Ganyang klase ng tao, kapag nahuli na, gustong may isama pa. Director Jiang. Naniniwala ka ba? Mahalaga ba yun? Pero Su, paalala lang sa iyo kapag laging gumagawa ng masama. Malalantad ka rin. Mag-ingat ka. Hindi lang hindi natin napahamak si Jiang Xinyan. Muntik pa tayong mahuli. Boss Feng, papasok na ba tayo? Para lang tayong decoration. Dalhin mo sila sa opisina ko. Ako ang mag-imbestiga. Boss Feng, pinaghihinalaan mo ba si MS Su? Wala ka bang trabaho? Gusto mo bang ilipat kita sa cleaning department? Maglinis ng sear. Kukunin ka o na sila. Su Minyu. Huwag mo akong bigwin. Kuya Yucheng, hanap Montag ako? Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi kuya, pakinggan mo muna ako. Ipaliwanag na laman ko. Meron ka kasi may 1 milyon na ipinadala mo sa kanyang card. Ano pa ang paliwanag mo? Umalis ka na sa kumpanya bago ako magalit. Fen Yucheng. Sa totoo lang lahat ng ginawa mo. Para lang kay Yang Xinguan. Aminin mo nagkagusto ka sa kanya, di ba? Kuya Yucheng, nahihirapan akong huminga. Buti na lang kapatid ka ni Suhan. Kuya Yucheng. Talaga bang hindi mo ako nagustuhan kahit kailan? Kahit konti. Kung hindi dahil sa kapatid mo na nagligtas ng buhay ko at pinangakuan akong alagaan ang kapatid niya, bakit ko dapat espesyal na tratuhin ka? Ang lalaking gusto ko suminyo. Walang hindi nakukuha. Naku anong klasen tabe a yan kayang gawin? Magnakaw ng company secrets. Pero itong si Feng Yucheng, hindi rin naman maganda. Nagnakaw na nga lang ng company secrets, pinatanggal lang siya. Sa totoo lang nakakagulat na natanggal niya si Suminyu. Dahil alam naman nating lahat. Si Suminyu ang white moonlight niya. Tama naman ang sinabi mo pero ang dali mong masyahan. Ano ba ang magagawa ko? Pupuntahan ko si Feng Yucheng at pipilitin siyang kasuhan si Suminyu. Tama dapat ganyan ang gawin. Gusto ko rin yan pero papayag kaya siya.
Tama na, huwag ka nang magalit. Mabuti na rin na natanggal niya si Suminyu. Nga hindi dapat masyadong mataas ang expectation sa lalaki. Ate, huwag mong lahatin. Ang mga lalaki ako okay naman. Oo. Parang hindi totoo ang sinabi mo. Parang gusto kitang sampalin eh. Tama lahat ng sinabi ng ate ko. Hindi ko alam kung nasaan na ang kuya ko ngayon. Huwag kang mag-alala, Ate Tsingyan. Talagang hahanapin namin ang kuya mo. Sana nga ang tagal na naming hindi nagkita. Hindi ko na maalala ang itsura niya, pati yung jade pendant na regalo niya. Nawala ko pa. Okay lang, nandito naman ang kapatid ko, marami siyang kakilala. Papahanap natin sa kanya. Ako na ang bahala. Salamat. Nga pala, huwag mong palaging ipasundo sa akin ang kapatid mo. Madali lang mag-drive papunta at pauwi sa trabaho. Sabi niya pinapasundo mo siya para sunduin ako. Ang bait talaga ng ate. Oo nga, ako ang nakutos. Siyempre, mabait ako. Guziyaw ka talaga, patago kang gumagawa ng kalokohan. Gusto mong guluhin ang best friend ko? Pag-uwi natin, pag-usapan natin, tu. Ginoong Feng, dumating na si Ginangsu. Ayaw ko siyang makita. Sabi ni Ginangsu, kung hindi mo siya papansinin, hindi siya alis ngayong gabi. Papasukin mo siya. Kuya Yuheng, Suminyu, bakit ka nandito? Nandito ako para humingi ng tawad kay Etsinyan. Wala siya. Lumabas ka. Kuya Yuheng, Alam kong galit ka sa akin. pero Kuya Yuheng, Alam mong gusto kita, hayaan mo akong mag-alaga sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang maglaro ng mga laro mo, lumabas ka. Tinatanggihan mo ako ngayon. Mamaya, ikaw ang magmamakaawa sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Kamusta? Mabango ba ang pabango ko? Ito ay pampagana na binili ko sa black market. Bulak KBA, Hindi mo ba nakikita na naglalambing kami? Sinyan, Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na. ano? Yang Singuan, nababalif ka na ba? Dumating ka dito para dumisan ang paningin ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Kung gusto ninyong maglaro, lumabas kayo. lumabas? Narinig mo? Sabi lumabas ka. Hoy, anong ginagawa mo? Naabala ka ba? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tigil. Bitawan mo ako. Tatlong taon na kaming kasal ni Feng Yucheng. Hindi pa kami nagkakaroon, ngayon maghihiwalay na kami. Bigla na lang kaming natulog ng magkasama. Nahuhumaling ka na ba sa asawa mo? Wala ka bang hiya? May sasabihin ako sa'yo. Ikuna ang sasabihin mo. Yung nangyari kagabi, ituring mo na lang na aksidente. Wala namang nangyari sa tin. Nakatulog na nga kayong dalawa, paano naging walang nangyari? Anong gusto mong gawin? Dahil ba dito, hindi ka na makikipag-divorce sa akin? Pananagutan mo ba ako? Pwede rin naman. Si Suminyu, hindi mo na siya pakakasalan? Kailan ko ba sinabing pakakasalan ko siya? Wala namang ganun. Pero hindi ba siya yung white moon mo? Kasi,
Ituloy natin. Baka may importante, sagutin mo muna. Ano ba talagang gusto mo? Kuya Yucheng, bilis. Nagising na kuya ko. Sige, pupunta na ako. May asikasuhin lang ako, hintayin mo ako. White moon talaga ang white moon. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapapalitan. Sa puso mo. Akala ko pag nagising siya, mabubuko niya na peking kapatid ako. Pero nawalan pala siya ng malay, naging 6 na taong bata. Swerte K.O. talaga. Ngayon, kailangan kaulang iba si Feng Yucheng. Para makapagpadala ng killer para patayin niyang putangin ng Jiang Qingyan. Anong ginagawa mo? Ibalik mo yung laruan. Para yan sa kapatid ko. Gusto Montag bang hanapin kapatid Montag? Oo. Oo. Nasaan siya? Labas ka ng ospital tapos diretso lang. Makikita Montag kapatid Montag. Tandaan, huwag kang lilingon. Sige, hanapin natin siya. Ang tanga talaga. Kapatid. Kapatid, ingat. Okay ka lang? Sino ka? Bakit mo ako sinugod? Ako ang magpapaalam sa'yo. Huwag mong apihin kapatid ko. Bitawan mo nga. Dapat protektahan ng kuya ang kapatid. E di sabay na kayong paalam. Okay ka lang? Gising. Gising ka. Ikaw naman ang susunod, dalhin mo na. Feng Yucheng, tulungan mo siya. Nagising ka na, kamusta pakiramdam? Kapatid. Hindi ako kapatid mo. Magpahinga ka na. Tatawag ako ng nurse. Teka. May kapatid ka bang lalaki? Nawala ka sa kapatid mo noong bata ka pa. At mayroon kang J-dependent. Nawala rin ba ito? Paano mo nalaman? Tingnan Montag. Ganyan din ba ang Yadepongdong Montag? Noong bata ka, makulit ka at umakyat ka sa puno. Ako ang sumagip sa iyo. Pero pareho tayong nasaktan. Tingnan Montag. Kuya, Nandito ang Kuya Montag. Hindi na kita pahihirapan ng iba. Angstwerte ni Yang Xingguan. Hindi lang siya iniligtas ni Feng Yucheng. Nagising pa si Suhan. Palit ng gamot, pakiusog. Kapag na-inject ito kay Suhan, siguradong mamamatay siya. Yang Xingguan. Maghanda ka na sa pagluluksa. pamilyar ang itsura na ito. Suminyu. Huwag kang lalapit, papatayin ko ang kapatid mo. Huwag kang magalit.
Ilapag mo muna ang kutsilyo at umatras. Sige, umatras. Suminyo. Ako ang kinamumuhian mo, pakawalan mo ang kapatid ko. Gawin mo sa akin ang gusto mo. E di tumalon ka ngayon din sa bintana. Huwag mo akong intindihin, Ed. Tumigil ka, papatayin kita. Huwag kang magalit. Magdesisyon ka, bibigyan kita ng 3 segundo. Dalava. Teka, Ete, huwag mong sundin siya. Tumigil ka. huwag kang magalit. Ayos ka lang. Okay lang. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kuya, okay ka lang. Mukhang sawa ka na sa buhay. Dalhin siya sa pulis. Opo. Yang Singuan, Isus Umpakita. Hindi ka magiging masaya. Ano pang ginagawa mo dito? Sumama ka na sa iyong minamahal. Alam mong pinapaboran ko si Suminyo. Dahil akala ko kapatid mo siya. Ibig sabihin bulag ka. Ang gwapo ko naman. Paano ko magiging kapatid ang isang pangit? At saka, ito ba ang dahilan kung bakit mo pinabayaan ang kapatid ko? Nagsisimula na ako noon, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Feng Yucheng. Maghiwalay na tayo. Ayaw ko. Hindi tayo bagay. Ang usapin sa paghihiwalay, kakausapin ka ng abogado ko. Maghanda ka. Kuya, magpahinga ka muna, uuwi na ako. Huwag kang magmadali, hindi pa natin tapos ang usapan. Kuya, pakiusap, huwag mo na kaming guluhin. Kailangan kong habulin ang asawa ko, baka mawala pa siya. Hoy ikaw, iniligtas kita tapos ganyan ka? Habang ako'y walang malay, niligawan mo pa ang kapatid ko. Paano tayo magkakasundo nito? Hintayin mong makuha ko muli ang asawa ko, saka mo ako pagbayarin. Abala ka na naman. Feng Yucheng, kung tunay kang lalaki, huwag kang magpakababae, maging matapang ka. Mahal mo rin naman ako, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Feng, hindi ba maintindihan? May kasabihan, ang pagmamahal na dumating ng huli ay walang halaga. Wala kang karapatang magsalita dito. Feng Yucheng, sa paglalakbay natin. Kung sasabihin ko hindi kita napuot, kasi nungalingan iyon. Ngunit para sa iyo, ako ay isa lamang. Walang kwentang tao, tuwing pumapasok sa isip ko ang mga ganitong iniisip, gusto kong patunayan na hindi iyon totoo. Kaya't inilaan ko ang mas maraming oras sa gawaing bahay. Ngunit mula nang magtrabaho ako, ang pakiramdam ng muling pag-abot sa pangarap ay nagpagaling sa akin at nalaman ko na mas masaya akong maging sarili ko kaysa maging asawa ni Feng Yucheng. Talaga bang maghiwalay kayo? Marahil ang pagrespeto sa kanya ang tamang desisyon. Sige, papayag ako, bukas na tayo maghihiwalay. Sa wakas tapos na. Atik Singyan, alam kong mahal Montag pa siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Mahirap na ang basag na salamin. Ngunit mahirap ay hindi nangangahulugang imposible. Siguro, Atit Singyan, ang totoo ay gusto kita. Xiao, may mga bagay na imposible. Hindi na kailangang sabihin. Magkaibigan na lang tayo, kahit papaano. Mas mabuti yon kaysa hindi na tayo magkaibigan. Bukas na tayo maghihiwalay, hindi ka na ba matutulog dito ngayong gabi? Hindi na kailangan. Darating na kapatid ko, umuwi ka muna. Okay lang, hintayin ko na lang dumating kapatid mo bago ako umuwi. Huwag ka nang magpapakatanga sa susunod. Magpakabait ka sa sarili mo, huwag puro iba ang iniisip. Isang beses lang ako magiging tanga, hindi na maulit. Ibig sabihin ba nito, hindi ka na ulit magmamahal ng tulad ng pagmamahal mo sa akin? Sa ibang tao.
Ingat! Kapatid, okay ka lang? Wala ba? Kasalanan ko lahat, kung hindi dahil sa akin, hindi siya masasaktan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Makakalampas siya, sigurado ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maniwala ka na mas gusto niyang hindi ka masaktan kaysa sa kanya. Mas importante sa kanya ang kaligtasan mo kaysa sa kanya. Sa totoo lang, ilang taon ko nang kilala kapatid mo. Ngayon ko lang siya nakita na ganito ka-concern sa isang tao. Pag-isipan mo muna ang hiwalayan. Hindi madaling magmahal ng isang tao. Kapatid, ipapangako ko sa'yo, basta't ligtas siya ngayon. Hindi ko na siya hihiwalayan. Kumusta na siya? Matagumpay ang operasyon, ligtas na ang pasyente. Sabi ka o sayo, okay lang siya. Gising ka na. Sino ka? Ako si Jayang Singyan. Hindi mo na ako naaalala? Hindi. Siya, naaalala mo. Siyempre, siya ang matalikong kaibigan, si Suhan. So ako lang ang nakalimutan mo. Tingnan mo, sa ganitong kaso ng pasyente. Puzzling selective amnesia. Maaari ba siyang makaalala sa hinaharap? Psychological ito, posibleng makalimutan niya ng pansamantala. O kaya naman, hindi na niya malala. Nagpapanggap ka pa ng amnesia. Hindi mo kilala kapatid ko? Natatakot lang ako na paggising ko, hihiwalayan niya ako. Feng Yucheng, niloloko mo ako. Patay ka sa akin. Mahal, pakinggan mo muna ako. Buti na lang okay ka.